Alaman sa ating tapirit. Nagpapasalamat po ang pamilya ni Comedy King Dolphy sa mga patuloy na nagdadasal para po sa pagbuti ng lagay ng kanilang padre de pamilya. Ayon sa anak ni Dolphy na si Eric Quezon, bahagyang bumuti raw ang lagay ng kanilang ama matapos na sumailalim sa operasyon na tinatawag na tracheostomy. Sa procedure na ito, gumagawa ng hiwa sa leeg ng isang pasyente para makapagpasok ang tubo sa air passage at mapabuti ang paghinga. Pero nasa critical pa rin po ang kondisyon ng kanilang ama na nanatili pa rin sa ICU ng Makati Medical Center. Sumailalim na rin po sa ikatlong dialysis si Dolphy, pero dahil mababa pa rin ang kanyang platelet count, patuloy pa rin ang pagsasali ng dugo sa kanya. Nakakaranas pa rin daw ang Comedy King ng internal bleeding na maaaring magbunsod daw ng panibagong komplikasyon dahil sa sakit na chronic obstructive pulmonary disease o COPD, kaya patuloy pa rin daw ang kanilang paghingi ng dasal para po sa kanilang ama. Salamat. The prayers are working. So, kaya huwag niyo kaming tatanggalin sa inyong pagdarasal. At kasama natin nagbabantay sa kondisyon po ni Comedy King Dolphy, si Isay Reyes, na nakatutok pa rin dyan sa Makati Medical Center. Isay, kamusta na ang medical bulletin dyan? Igan, patuloy pa nga rin tayo nakaantabay dito sa posibilidad na magbigay ang pamilya Quezon ng kahit anong update ukol sa sitwasyon ng ama. Ayon nga kasi sa update na ibinigay ni Eric Quezon kahapon, bumubuti daw ang kalagayan ng kanilang ama pero nananatili pa rin daw silang nakaantabay sa posibilidad na magkaroon ng panibagong komplikasyon dahil nga sa internal bleeding, sa mababang platelet count at sa sakit pa rin na ito na chronic obstructive pulmonary disorder. Critical man daw ang sitwasyon ng ama, masaya pa rin daw ang kanilang buong pamilya dahil nagiging maganda daw ang pag-response ng ama sa mga treatment na ginagawa sa kanya. Nakikiisa naman ang lahat sa patuloy na paggaling ni Comedy King. Yan muna ang latest mula dito sa Makati Medical Center. Igan. Maraming salamat, Isay Reyes. Samantala sa ibang balita, patay po ang isang Pilipinong mangingisda matapos mabangga ang kanilang bangka sa isang hinihinalang Chinese vessel dyan po sa bahagi ng West Philippine Sea. 8 Pilipino ang sakay ng bangka, tapos sa kanila ang nailigtas sa bahagi ng Magsingal, Ilocos Sur, pero namatay din po ang isa sa kanila. Pinaghahanap naman ang 4 pa nilang kasamahan at sa ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council, nasa isang payaw o artificial fish sanctuary ang bangka at nakaangkla roon ng mabangga ng umano'y Chinese vessel. Posible dahil umano sa malakas na alon kaya nabangga dito ang sinasakyang bangka ng mga Pilipinong mangingisda na pawang taga Bolinao, Pangasinan. Tuloy naman po ang investigasyon sa insidente. Actually sabi ni Director ng NDRRMC, Yusek Benito Ramos, singkit. So hindi nila alam kung Chinese o Taiwanese. Kasi bandang norte na rin yan eh. Di ba? Hindi pa rin nila confirmed. Kasi wala naman daw marker yata yung vessel na nakabanggaan ito dahil sa malakas na alon. So, kung malakas na alon dahilan, hindi sadya. Diba? Aksidente talaga. So, ano nila sana, tumulong man lang daw. Minsan yung parang pag hit and run Di ba? Pag kunwari feeling mo ikaw yung may kakasalanan, imbis na tulungan mo, alis ka na lang bigla. Talagang malaki. Talagang malaki yung vessel na yun kumpara doon sa bangka ng mga Pilipino. Pang-isda lang yun sa Pilipinas. Sa lawak ng West Philippine Sea, kapag pa sila. Samantala, humingi naman ng tawad ang makinista o driver ng tren ng Philippine National Railways na umararo sa isang tricycle sa Iriga, Camarines Sur kung saan 5 po ang namatay. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay Froilan Oliero, sinabi niyang kung may manibela lang daw ang minamanehong sasakyan, ay iniliko na niya ang tren. Dagdag pa ni Froilan, bukas daw ang ilaw ng tren sa buong biyahe nila noon mula Maynila patungong Ligao, Albay. At mayat-maya rin daw kung sila'y bumusina. Hiniling po niyang huwag ipakita ang kanyang mukha para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Magkahalo naman ang reaksyon ng mga kaanak ng mga biktima. Ayon po sa ina ng isa sa mga namatay na estudyante, naiintindihan niyang walang may gusto sa nangyari. Ang ama naman ng isang namatay na guro, nagsabing mahihirapan daw siyang mapatawad ito. Ang mga otoridad naman nangakong tatapusin agad ang investigasyon para maisaayos sa mga dapat itama nang di na maulit ang nangyaring trahedya. Tsaka overloading din talaga yung tricycle. Wala rin sila. Wala talagang laban sa tren naman. At saka paakyat pa daw yun yung daan. So talagang pinilit pa na makatawid. Kaya siya doon dumaan dahil illegal illegal siya, yun.
Samantala, balik normal na po ang sitwasyon naman sa Barangay Santa Cruz, Roosevelt, Quezon City matapos naman ang ammonia leak mula sa isang ice plant doon itong Sabado. Ayon sa barangay captain, bumalik na sa kanilang bahay mga residenteng pansamantalang lumikas dahil sa matinding amoy na galing sa planta. May ilang residente naman ang nagreklamo na sumasakit ang ulo nila. Ang mga halaman at puno naman sa paligid ng planta namatay dahil sa kemikal. Nanawagan naman ang mga residente ipasara na ho ang planta, bagay na pinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon, suspendido po ang operasyon ng planta at inaasahang padadalhan ng sulat ng barangay officials ang may-ari ng planta para pagpaliwanagin sa insidente. Hinihintay pa rin nila ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Yung pagtuyo ba ng halaman, isang araw lang yan o matagal na pala? Parang matagal-tagal sa panahon. Kasi imposible sabihin, na insidente yan, ibig sabihin, ngayon lang. Oo nga. Matagal na yan na may Matagal-tagal na. sinisingaw na lason. di ba? Pero siguro yung singaw na Oo. matindi, yung araw lang na yun talaga na nagsilikas yung mga residente. Pero kung Ganun ganun na kayanan. pero kung ganun yung nangyayari dun sa mga halaman sa paligid nila, imagine mo rin syempre yung mga nakakalanghap niya na nakatira dun sa area. Tsaka You have to check ammonia. the residence nearby. But Oo. ang question dyan, sino ba nauna? Residente o yung planta? actually, tignan dapat. Matagal na rin talaga Residential Oo area, din, mukhang diba? luma na rin. Tignan din kung ano yung zone, di ba? Oo, na kung yes. ito ay Exactly, residential o kung pwede talaga Industrial, tayo. oo. Samantala, uminit na ang patotsadahan ni Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Isko Moreno matapos ipablotter ni Moreno ang alkalde. Nag-ugat to sa umanay pagbabanta ni Lim sa isang pulong ng mga barangay officials noong Biyernes. Dahil dito, hindi napigilang magpasaring ni Lim sa mga kalaban umano niya sa politika sa pagdiriwang ng Araw ng Maynila. Umapela siya na magkaisa na lamang sila at huwag nang magkalat ang umano'y kasinungalingan. Dagdag pa ni Lim, pinupolitika lamang siya. Si Vice Mayor Moreno naman pinag-iisipan ng pagsasampa ng reklamo, nanindigan din siya na totoo ang lahat ng kanyang akusasyon laban sa alkalde ng Maynila. Hindi ba pag may nagyayabang na tao, sasabihin natin, oy, tumigil ka na nga, para ka walang kamatayan eh. Wala lang yun eh, figure of speech. Ang pananakot, sasabihin ko sa iyo, ikaw, papatayin kita. O yan ang pananakot. Sira ba ulo ko na ako mananakot sa harap nito mga taong ito? Eh di pinaresto ako ni General Gutierrez. It is his words against my word, no? May witness kami. Sinabi daw niya yung wala raw ba kaming kamatayan. Hindi raw pananakot yun. Ang tanong ko sa inyo ngayon, knowing Lim, kayo na humusga. Mamaya sa Talakayang Madigan, talaga? bubusisiin natin ang alitan sa pagitan ng alkalde at vice-alkalde ng Maynila at makakapanayam natin live sa studio si Vice Mayor Isko Moreno habang sa pamagitan ng telepono ihatid sa atin ni Mayor Lim ang kanyang panig. Maaari din po kayong makibahagi sa ating talakayan, mag-post ng inyong opinion o tanong sa official Facebook page ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit o kaya mag-tweet sa aming Twitter account. Hanapin lamang ang @unanghirit. Huwag kalimutang i-add ang hashtag ng Unang Hirit sa inyong tweets. Paano pa sila Umiinit na makaka-cooperate politiko. to the next few months? Kasi, Wala na. Wala na. So, nasa side na ni Oo. Erap si Vice Oo. Mayor Isko. Talakayan with barangay. Pero actually, ano hanggang to eh, achieve anything. naganap ito sa isang public, Sinabi ng gathering. public gathering. So marami nakarinig, di ba? So yung iba, ang tingin, hindi banta. Yung iba naman, parinig kasi. Dahil nandun eh. Para bang kaalyado mo, tas sa kabila ka. Siyempre, masama ang loob naman nung alkalde. Pero pag nababanggit kasi yung kamatayan,